Happy Lord's Day po muli sa bawat isa sa atin. At sa hapong ito ay patuloy natin pinag-aaralan ang Belgic Confession of Faith. And for the last 5 weeks, ay ating tinalakay ang kahalagahan ng Scripture, its inspiration, its yung kanyang canonization, and so yung apocryphal and canonical books. And ating pong tinalakay sa mga nakaraang araw ang mga ito upang bigyan daan natin o tingnan natin kung gaano ito kahalaga at gaano ito katotoo. Ano po? So, sa nakaraang aral natin sa pagkukumpara ng canonical and apocryphal books, nakita ho natin last week yung kaibahan o yung history patungkol sa sa kaibahan ng apocryphal at kung paano ito sa panahon ng Reformation ay nireject ng mga reformers yung apocryphal. So, ngayon po ay ating pag-aaralan ang the sufficiency of the Scripture. And babasahin ko po ang article number 7. Sabi, we believe that this Holy Scripture contains the will of God completely and that everything one must believe to be saved is sufficiently taught in it. For since the whole manner of worship which God requires of us is written in them at large. It is unlawful for anyone, though an apostle, to teach otherwise than that we are now taught in the Holy Scripture. Nay, though it were an angels from heaven, as the apostle said, For since it is forbidden to add to the Word of God or take anything away from it, it is plainly demonstrated that the teaching is perfect and complete in all respects. Therefore, we must not consider human writings, no matter how holy their authors may have been, equal to the divine writings. Nor may we put custom nor the majority, nor age, nor passage of times or person, nor counsels, nor decrees or official decision above the truth of God. For truth is above everything else. For all human beings are liars by nature and more vain than vanity itself. Therefore, we reject with all our hearts everything that does not agree with this infallible rule, as we are taught to do by the apostles when they say, test the Spirit to see whether they are from God, and also do not receive into the house or welcome anyone who comes to you and does not bring these teachings. Okay, so tayo po sa gitna manalangin. Aming Panginoon, aming pong inihingi ng karunungan ang araling ito na aming pagbubulayan. Ilapat niyo po sa aming isipan ang karunungang nagmumula sa inyo lamang at hayaan niyo na kami ay matuto mula sa inyong mga salta at sa artikulong ito, aming Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Tidalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, sabi po dito, ang kinuhanan ko po muli ay mula kay Daniel Hyde, yung kanyang sermon patungkol sa Belgic Confession. So, ito po ay pamagatan natin the sufficiency of the Holy Scripture. Okay. So, the Belgic Confession was written in the 16th century as a doctrinal statement for the Reformed churches, outlining key beliefs regarding Scripture, salvation, and the nature of worship. Article 7 specifically addresses the sufficiency of the Scripture, asserting that the Holy Scriptures alone contain all that is necessary for salvation and the worship of God. In a time when the Roman Catholic Church placed
great importance on tradition alongside Scripture, this article emphasizes that Scripture alone is the final and sufficient authority for Christian, rejecting any additional source of revelation or teaching. This doctrine is foundational for Reformed theology, which teaches that the Bible is fully sufficient in its contents to reveal God's will for salvation and the proper way to worship Him. So, ang Article 7 ay nagtuturo sa atin ng pagiging sapat ng banal na kasulatan. Po, gaya nung ating pinag-aralan pa rin nung una sa special revelation, no? Itinuturo sa atin ng special revelation that yung Bible, bagamat ang general revelation ay nagtuturo sa atin na may isang being na lumikha, pero ito hindi sapat para isabihin sa atin kung ano yung kaligtasan. Kaya nagkaroon ng tinatawag na special revelation. This is the Word of God o yung Scripture, and doon, sa pamamagitan nito, nalaman natin kung paano ba nagliligtas ang Diyos. Kung paano tayo nililigtas ng Diyos at ano yung maraming tinuturo sa atin ang Scripture. And then, additional to this, sa ating article today, tinuturo din ng Bible on how to worship God. So, napakahalaga nito, no po, na tinuturuan din tayo ng Diyos kung paano natin siya dapat sambahin. So, walang ibang way, as long as the Bible, hindi niya sinasabi kung paano natin siya, as long as the Bible instructs us kung paano natin dapat sambahin ng Diyos, then doon tayo talaga dapat pumunta. The sufficiency of the Scripture. The article asserts that the whole Scriptures fully contain the will of God. In other words, the Scripture are complete in their revelation, addressing everything necessary for salvation and the practice of true worship. This underscores the belief that no additional revelation of human tradition are required. So, alam po naman natin kung bakit din isinulat ni De Vray ang Belgic Confession ay dahil ito'y lumalaban o tinatapat nila sa doktrina ng mga Roman Catholic. And we all know na ang Roman Catholic is hindi lang sila sola scriptura, kundi sila ay mga sumusunod din sa tradition, which is meron silang human intervention. Ano po? So, hindi sila fully satisfied sa tinuturo ng Scripture. Kaya naman, si De Vray ay naniniwala na ang Bible o ang Scripture addresses everything, even on how we should worship, how to worship God. Okay? So, the Bible provides everything necessary for salvation, teaching us that we must know for a person to come to faith and be saved. The Scripture also provides comprehensive guidance for worship, guiding the believer in how to live a life pleasing to God. Also, the articles emphasizes that no one, whether an apostle or an angel, is authorized to teach beyond what is written in the Scripture. This is a rejection of any added authority, such as church tradition or human interpretations that might contradict the Scripture. So, sinasabi ho dito ni Daniel Hyde na yung ang Reform talagang nireject nila yung tinatawag na additional authorities. Kasi as the Christianity, yung pagpapatuloy ng Kristyanismo, nakita ho natin talagang ang authority sa Roman Catholics ay hindi talaga ang Bible, kundi ang kanilang mga human intervention and also yung kanilang tradition. So dahil ho dito,
hindi talaga nagiging biblical, sabihin natin, hindi na talaga nasasamba ng maayos o nasasamba ng tama ang ating Panginoon dahil sa kanilang mga maling practices. So, in 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ito, from time to time, binabasa ho natin ito, no? Kasi Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. In Revelation chapter 22, verse 18 to 19, sabi po dito ni John, I warn everyone that who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anyone takes away from the word of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. And also in Galatians chapter 1, verse 8, Paul says, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than the one we preach to you, let them be under God's curse. So, these itong mga verses na ito, nagpapakita sa atin that the Scripture is sufficient. Ibig sabihin, hindi na kailangan magdagdag ng tao at hindi nila ito kailangang bawasan. So pag sinabi kasi natin sufficient, sapat ito. Na po, ito ay sapat na. No? Hindi na kailangan enough. Ibig sabihin, tapos na. Kompleto na ito. Yung Bible natin ginagamit niya na kompleto na at ito'y makapagtuturo na sa atin tungkol sa kung sino ang Diyos na ating sinasamba, kung paano natin makakamtan ng kaligtasan. Sinasabi na lahat ito ng banal na kasulatan. Okay. The first part of the article says that this is sufficient for our salvation. The Scripture alone are sufficient for salvation. They contain the entire revelation of God's will regarding salvation, meaning nothing needs to be added. So ito yung magandang pinag-aaralan palagi natin. And yung 5 solas natin, nakita natin dyan, no? Sa justification, na talagang ipinapahayag ng Diyos sa kanyang mga salita kung paano natin tunay na makakamtan ang kaligtasan. And dahil nga po sa divine intervention, patuloy na nagkaroon ng mga maling katuruan. Dahil ba, sa Roman Catholic, nagkaroon ng indulgences and by works, kailangan pag sumikapan mo ang kaligtasan. And even in today's churches, ganun din ang itinuturo. Maraming churches nagtuturo na by your own, makakamta mo ang kaligtasan. But this is the big lies na sinasabi ng Biblia na hindi talaga natin pwedeng kamtan ang kaligtasan by our own. Kaya itinuturo ang banal na kasulatan nagtuturo sa atin tungkol sa kung paano tayo maliligtas. And by grace alone, nakikita natin through Christ alone, by faith alone then, we will have this salvation. Wala na tayong pwedeng idagdag maliban sa mga iyon. So, the article critiques the Roman Catholic position that both Scripture and tradition are needed for salvation, claiming instead that the Scripture alone contain all knowledge necessary for salvation. So dito, sinasabi rin ni Hyde na ang mga Roman Catholic patuloy nilang pinaniniwalaan na ang kaligtasan ay makakamtan sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos at ng mga tradisyon. Ano ba yung mga tradisyon? Napakarami nilang tradisyon. And sa dami ng tradisyon nila, parang lalong napakahirap maligtas. Dahil alam natin, by human intervention o yung mga ginawa ng mga tao na paraan para maligtas, lalong nagpahirap o nagpasakit sa tao. Sa totoo lang, alam mo natin yung feeling of guiltiness na kapag tayo nagkakamali ay nakakaramdam tayo ng pagbagsak talaga. And at the same,
Kung hindi talaga natin, hindi natin nauunawaan yung grasya ng Panginoon, hindi natin nauunawaan kung ano yung ginawa ng Panginoon, and then talagang mauwi tayo sa ganoong sitwasyon na lagi nating iniisip na nawawala yung ating kaligtasan. So, but the Bible is fully, ibig sabihin siya ay sufficient talaga na nagtuturo sa atin kung paano nga ba natin tunay na mararamdaman o makikita ang kaligtasan. In Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing, and hearing through the word of Christ. In John chapter 20 verse 31, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. In 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. So, all in all, nakikita ho natin dito na ang Bible, walang itinuturong ibang magliligtas o tagapagligtas. God alone, Jesus Christ alone, is the means of our salvation talaga. Ito po. So, nakikita na itinuturo ng Article 7 na yung kaligtasan natin na nakakamtan ngayon, ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito namang paniniwalang ito ay nakukuha natin doon sa banal na kasulatan na ibinigay sa atin ng Panginoon. So, alam niyo, itong article na to ay napakagandang pag-aralan. Bakit nga po? Kasi nga ho, itinuturo sa atin na ito, yung Biblia talaga ay nagtuturo sa atin ng kaligtasan natin. At the same time, itinuturo nito na yung kaligtasang meron tayo ngayon ay hindi talaga natin pwedeng makuha kung saan-saan lang. No? So, the will of God in Scripture, the whole will of God refers to the completeness of the Scripture in conveying God's plan of salvation and how to live a godly life. So, sinasabi rito, yung will of God, yung praise na will of God, refers to the completeness of the Scripture. Nandun ang lahat sa banal na kasulatan ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, minsan makikita natin yung mga nagpa-prophesy na ito ang gusto ng Diyos, ito yung sinasabi ng Diyos. Minsan, kaya ang mga tao lalong namamali dahil sa kagustuhan nilang alamin pa yung nagagawa pa sila ng another revelation which is very dangerous sa kanilang pananampalataya. Naalala niyo po, naalala ko meron akong, yung before, ako maging UNIDA. Kasi lumabas po rin kami ng UNIDA and sumama kami sa isang Pentecostal group din. And that time, may mga tinatawag na intercessory prayer. At doon sa intercessory prayer, naglalabasan ng iba't ibang mga nakikita nila na may nakikita silang ganito, ganyan. And talagang, syempre, kung baguhan ka sa isang ganung pananampalataya, parang ma-amaze ka. O magugulat ka na, Diyos pala, sige kapatid na gato, may nakitang ganyan na gano'n. So, parang ang daming miracles, ang daming ano. And later on, habang naiintindihan natin patuloy ang Scripture, habang sa pag-aaral natin, mas naiintindihan natin ngayon na ang kalooban ng Diyos ay naandun na sa Kanyang mga salita. Kompleto na ito at sinasabi niya na sa atin ang mga dapat natin gawin. Pero, out of satisfaction talaga, ang mga tao, sa kagustuhan nila ng mga bagong revelation, gumagawa sila ng iba't ibang mga nakakatawang, sabihin natin, parang mga maling pamamaraan kung paano hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. The article emphasizes that Scripture alone is the authoritative source for both salvation and worship.
No other source, whether human tradition or the church decrees, should be considered as on the same level. In Deuteronomy chapter 4, verse 2, sabi dito, "You shall not add the word that I commanded you, nor take from it, that you may keep the commandments of the Lord that God, your God, that I command you." In Isaiah chapter 8, verse 20, "To the teachings and to the testimony, if they will not speak according to this word, it is because they have now done." And in Matthew chapter 5, verse 18, "For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished." So, ang Diyos talaga, kung titingnan po natin, napaka-strict siya pagdating sa kanyang salita. So, talagang hindi tayo pwedeng mag-add, hindi rin tayo pwedeng mag-subtract. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ang dapat nating gawin. So, sufficiency for worship. God's will for our worship. The article explains that the Scripture contain a complete guide for how God should be worshipped, conveying all aspects of worship and rejecting any human innovation in worship practices. So, sinasabi rin ni Hyde na yung article ay nagsasabi na ang Biblia ay sapat o siya na yung kumpletong guide natin. Siya na yung pamantayan natin kung paano natin dapat sambahin ang Diyos. So sinasabi rin ni Hyde ng article na hindi dapat nating tanggapin ang mga human invention in our worship practices. So nakita mo naman natin kung ano nangyayari kapag tao na yung gumagawa ng paraan o yung kanilang intervention o practices in the way they worship God. So, ano napapansin natin? Tayo, ang tingin sa atin ay parang tayong mga makaluma. Lagi lang tayong himno, lagi lang tayong parang nakapakasolib natin. And ang totoong pagsamba para sa kanila ay yung magulo. Nagsasayawan, nagsisigawan, and masaya. So, and later on, ano nga ba yung totoong pagsamba sa Panginoon? So, nakita natin na ang Diyos hindi nga nire-reject o ibig sabihin, ang Bible ay sapat para magsabi sa atin kung paano nga ba natin dapat sambahin ang Panginoon. May mga nagsasabi pa sa atin na, di ba, sa Bible, ang Israel, nagsasayawan sila, nagsisigawan sila sa tuwa. And sometimes, yung interpretation is mali. Kasi nagsisigawan sila dahil nagtagumpay sila sa labanan. Pero in terms of worship, hindi nila sinilip kung paano sinamba ng Israel ang Diyos. They are afraid of God. Pag ang Diyos ay nagsasalita sa kanila, sila ay natatakot at sila ay nananahimik. So yun ang hindi nila nakikita. It rejects any worship practice or belief that not explicitly commanded in Scripture. This includes rejecting of rituals, festivals, or tradition not found in the Bible. So, this is the very truth in today's. Sa ating panahon ngayon, yung sinasabi ng article na to, na maraming practices ang church ngayon na hindi naman itinuturo ng banal na kasulatan. Ano-ano po yun? So, ang church ngayon, para masabi mo church, kailangan maraming ilaw na gumagalaw, may pausok pa paminsan, kailangan malakas ang mga sounds, and kapag sinabi mong church, kailangan ang praise and worship is very lively, ang preacher ay kailangan dynamic. So, yan yung sa panahong ito. And kapag nakapasok, pag ganyan ng church, sinasabi na, this is the church na nabubuhay talaga ang kaluluwa ko pagka, siyempre, kung ang tugtugan ba naman talaga namang mapapasayaw ka.
No? And one time, may lumapit sa akin na sabi niya, Pastor, ayoko na rito sa church. Bakit po? Hindi na po masaya yung tugtugan dito sa church. So, may nakausap akong ganyan talaga. And sabi ko, bakit naman? Sabi, basta po, Pastor, hindi ko na maramdaman na yung church is hindi ko na nai-enjoy siya. So, nakakalungkot pagka ganun yung naging pamantayan. Dahil ang pamantayan niya sa pagsamba ay yung kanyang yung sa sariling niyang pamantayan. No? Hindi yung pamantayan ng banal na kasulatan. In John chapter 4, verse 24, sabi ho rito, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. No, kausap dito ni John noon ng ating Panginoong Jesucristo, yung babae doon sa balon, and sinasabi niya na ang Diyos ay Espiritu. No po? Na sinasabi niya, ang Diyos ay pwede mong sambahin. Bagamat meron talagang proper place, pero kahit saan tayo sumamba, dapat ang pagsamba natin ay, sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. In Colossians chapter 2, verse 8, see to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirit of the world, and not according to Christ. So sinasabi ho rito ni Paul na huwag tayong magpadaya sa mga filosofiya ng mga tao. So, magamat nakikinig tayo sa mga filosofiya, pero not necessarily lahat ng filosofiya na ating naririnig ay ating sinusunod. Saan ba natin nakukuha yung mga filosofiyang yan? Po? So, that is the danger of involving in other churches. Kasi kapag nakita natin maganda yung church nila, then para maganda rin i-practice yun. So, ang nangyayari, sinusunod natin yung ibang practices without knowing or without studying what kind of practices is that. Ano po? Yun yung nangyayari. At ang pinakamahirap yung tinatawag na adaptation. Lagi tayo nag-a-adapt ng mga human interventions. So, yung pagkuha natin ng yun yung sinasabi ni Paul, no? Na minsan yung mga human tradition at saka yung mga kung ano nakikita natin, madali tayong matangay ng mga ngayon. Ewan ko kung matatangay pa tayo ngayon. Matatangay pa ba tayo ng mga ganyan? No? So, sa pag-aaral natin ng banal na kasulatan, nakikita natin kung paano talaga dapat natin sambahin ang Diyos. Hindi sa paraan ng tao, kundi sa Kanya mismong pamamaraan. Knowing that you are, sabi rito in 1 Peter chapter 1, verse 18 to 19, knowing that you are ransomed for futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. So, dito mga kapatid, sa ating pag-aaral na ito, napakahalagang maintindihan natin na yung pagsamba natin ay hindi nakabase sa nararamdaman natin. Kasi dati pagka sumamba, ewan ko kung ginagawa yun, pag very emotional kayo sa inyong pagsamba, na nangyayari, nakataas ang inyong dalawang kamay, naiyak, naluhod, ano po. And then pag-uwi naman, magmumura din naman. Di ba? So, hindi doon sa ganong paraan tayo nag-worship. Hindi sa ganong paraan natin wino-worship ang Diyos. Even sa pag-uwi natin sa ating mga tahanan, nag-worship pa rin tayo sa Diyos pamamagitan ng ating mga buhay. Sapagkat nalalaman natin na ang pagsamba ay hindi lamang sa loob ng ating iglesia, kundi maging sa pang-araw-araw nating buhay, saan man tayo nadoon, ay sinasamba natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga buhay. Okay, the rejection of man-made tradition. Warning against adding to Scripture. The confession warns against adding human tradition or teachings of the Scripture, noting that such addition lead to a distortion of the truth. So, that is the
very truth of that, ano po, na kapag tayo, ginagamit natin, o nagdadagdag tayo sa tradition, human tradition, sa scriptures, then, it ends up to distortion of the truth. Ibig sabihin, lalo tayo namamali. Ano po? Yan ang nangyayari. Sa kasusunod natin sa mga sinasabi ng mga tao, sa mga ginagawa ng mga tao, ang nangyayari, lalo tayong namamali. And later on, malulunod na tayo sa pagkakamaling iyon. At kapag nalulunod na tayo sa pagkakamaling iyon, iniisip na natin yung pagkakamaling iyon ay tama. Sa kalaunan, hindi na natin tatanggaping mali ang bagay na iyon dahil, kumbaga sabihin natin, nabulag na talaga tayo. Kaya may mga tao na kahit alam, hindi nila iisipin mali yung kanilang ginagawa. Bakit po? Kasi iniisip nila yung kanilang ginagawa ay tama sa kanilang sariling pananaw, hindi sa kung paano sinasabi ng Biblia. So, kaya po nakakalungkot yung ganong sitwasyon natin. Kahit naman ho tayo, nung sa panahon natin na tayo nandoon, ganon tayo mag-isip. Ang iniisip lang natin ay yung sarili nating pagkakaunawa, hindi kung paano pinauunawa sa atin ng banal na kasulatan. So the Reformation of the Church, this section affirms that traditions such as those upheld by the Catholic Church that contradict Scripture must be rejected in the favor of the Bible or the Scripture alone. So, lahat ng ating gagawin sa ating worship, kaya nga tayo, ang ginagamit natin is regulative principle of worship. Na po, yan yung RPW. Na lahat ng bahagi ng programa ng ating liturgy ay hindi natin ginagawang parang pinaglalaruan. Alam nyo, yung minsan natatawa ako sa program na, no? Dati, kapag nagagawa tayo ng liturgy, parang, ano kaya maglagay tayo dito sa gantong, saan natin lalagay? Alam nyo, noong time na pastor ako sa mga churches, pag nakikita ko na, parang kulang tong program natin. Meron naman, pag nahahabaan, sabihin, tanggalin na ho kaya natin to. Ang tinanggal pa talaga yung mga mahalaga. Yung pastoral prayer, gawin ho natin isa na laang. Tsaka itong so, parang talagang minsan hindi pinag-aaralan, kundi nagbabase na lang kasi pagka nilagay pa natin itong ganito, lagyan pa ho natin yan ng ganyan, hahaba ho programa, maiinip po yung mga tao. So, yun yung nangyayari. And kahit na wala unscriptural, o sabi natin unbiblical, ay ginagawa. Kasi nga, ang binibigyan natin ng komportable ay ang ating sarili. And there's churches na masyadong aware sa haba ng sermon. Yan yung nakakatakot na minsan. Kasi nga, kapag mahaba na mag-sermon si pastor, tinititigan nagugutom na. So yung ganon. And meron pa nga ako na, minsan may nakita pa nga ako na nagulat talaga ako doon sa part of the, meron ako na natinan, and sabi nung, may tinatawag pang obispado that time, at ang unang tanong ho talaga ng tao ay, ang sabi niya ho, obispo, bakit ho ang haba ng sermon nyo? Very aware sila talagang makakalungkot isipin na sa panahon natin, very aware sila sa haba ng isang sermon, hindi sa kung paano natin tatanggapin ang mga salita ng Panginoon. Sabi rito na yan ang ating Panginoong Hesukristo, in vain do they worship me, teaching of doctrine, the commandments of men. Ibig sabihin, mas pinakikinggan nila yung salita ng tao kaysa sinasabi ng Panginoong Hesukristo. In Mark chapter 7, verse 7, ganun din naman ang Mark chapter 15, verse 9 at Mark chapter 7, 7 is parehas lang po na sinasabi. In Colossians chapter 2, verse 22 to 23, these have indeed an appearance of wisdom in promoting self-made religion and asceticism and severity to the body, but they of no value in stopping the indulgence of
the flesh. So dito sinasabi ho ni Paul yung self-made religion. Pag sinabing self-made religion, ito ho, it's all about their flesh. No? Tayo nagkaroon din tayo ng ganyan. Self-made religion. Sisimba ko kapag gusto ko. Pero ang tinutukoy din ni Paul, no? Yung sinasabi niya sa mga Colossians, yung may nag-promote doon talaga ng mga self-made religion. And alam niyo ba yung asceticism? Ito yung pagpapahirap sa katawan para siyang penitensya. So may mga ganon. Na sabi ng ni Paul, wala namang value yung mga yan. So that's why napakahirap ng panahon noon, at the same time sa panahon natin ngayon, that there are many traditions na pinopromote. So the final authority in the Scripture. So the confession asserts that all human teachings, even those from revered church figures or council, must be judged by the authority of the Scripture, because Scripture is the final and supreme rule of faith. So this is kaya nga yung final authority, the supremacy of the Scripture. Kasi nga, kung tinaniniwala tayo that the Scripture is sufficient, then it must be the final and supreme rule of faith. Even in how we worship God, ito dapat po yung magiging standard o pamantayan natin. Scripture. So, reforming worship practices. So, in the modern days, the confession calls for the reformation of worship in line with Scripture alone. Practices such as revivalism, altar calls, and innovation in worship should be examined critically in light of what the Bible teaches. Yan. So, ito naman ay isang tawag o isang alaman magandang terminong gamitin. No? Isang pamamanhikan o ibig sabihin ay isang babala, isang paalaala sa ating mga Kristiyano na yung mga practices na ginagawa natin sa panahong ito sa ating iglesia ay tiyakin natin na laging naka-inline sa banal na kasulatan. Na how we sing music, no? Yung musics natin, yung prayers natin, and even our activities in the church, kailangan lagi nating tingnan kung ito ba ay laging naka-align sa sinasabi ng banal na kasulatan. So, mga kapatid, sa ating lahat, stating the sufficiency of Scripture, the confession concludes by reaffirming that Scripture alone is sufficient for both salvation and worship. The Scripture is clear, complete, and infallible in all matters of faith. The Church is urged to return to Scripture as the ultimate and only authority, ensuring that all practices and teachings align with the Bible alone. So, sa ating lahat po na nakikinig ngayon at sa ating mga Kristiyano, napakahalaga ng Biblia. At kung pinahahalagahan natin, tinitiyak natin na sola scriptura talaga tayo. In salvation, in how we worship our Lord, dapat lahat ito'y naka-align sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang panahon natin ay ang panahon na sabihin natin talagang napaka-adaptive. Ano? Ibig sabihin, lahat tinatanggap na. As long as maganda, kahit na ano tatanggapin. At sasabihin natin, ito na may pagpupuri sa Panginoon. And then,
Ang Diyos lang ang makakapagsabi kung paano natin siya dapat talaga sambahin. Hindi sa pamamagitan natin, hindi sa pamamagitan ng mga apostol, hindi sa pamamagitan ng mga bagong katuruan, at hindi rin sa pamamagitan ng kung sino-sino lang. Ang makakapagturo sa atin ng tamang pagsamba sa Kanya ay siya rin mismo at ang Kanyang mga salita. Kaya patuloy nating tinitingnan ito at inaaral mabuti upang mag-isa ating pagsamba, nagiging kalugod-lugod talaga tayo sa Kanya. Mga kapatid, isang paalala ito mula sa Belgian Confession of Faith, Article 7. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat itinuturo mo sa amin kung paano namin gagamitin ang iyong kasulatan. Papasalamat kami, Panginoon, sapagkat sa lahat ng bagay, Ikaw ang Diyos na aming papakinggan, na nagtuturo sa amin ng lahat ng bagay na nakalulugod din sa inyo, Panginoon. Kung kami mo po, Panginoon, ay gumagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo sa aming pagsamba, kami po ay patawarin ninyo. Bigyan nyo kami ng kakayanan na mabatig kung ano ang kalooban mo palagi sa aming pagsamba, Panginoon, sapagkat kami naniniwala na kami dadalhin mo sa matuwid na pamumuhay. At kung paano naman kami sumasamba, ay nagiging kalugod-lugod din kami sa inyo sa pagsunod namin sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat kayo ang Diyos na siyang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Maraming salamat. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.